Masaya natin ipaghandang pagdating ng manunubos na tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Simula mula noong unang-una, nang ang tao'y nalubos sa sala. Bilang ako maglihim na maglilihim, ang sagot niya ay Emmanuel. Masaya natin ipaghandang pagdating ng manunubos na tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, alam natin ang kasabihan na you cannot please everybody. And not everybody will love you. Kahit na anong gawin nating mabuti, hindi naman lahat ng tao magugustuhan ka at mamahalin ka. Pero kahit na alam natin ito, masakit pa rin. Di po ba? Mahirap pa rin. Mabigat pa rin kapag merong tao na hindi ka matanggap kahit na hindi mo naman sila sinasaktan. Kaya naman tayo'y minsan pa bumabalik sa banal na misa. Tayo'y nagpapaturo sa Diyos kung paano tayo magpatuloy sa ating buhay na hindi naapektuhan, na hindi nasasaktan itong mga taong hindi tayo tanggap, itong mga taong hindi tayo mahal. Naway, tulungan tayo ng Diyos. Mahalin sila kahit na madalas paulit-ulit nila tayong kinekwestiyonan at sinasaktan. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo din naman, di natin tinanggap ang iba. Sa mga pagkakataon na kung saan di natin alam sa ating salita, sa ating gawa, tayo nakasakit sa iba. Aminin din natin ang ating pagkakasala. Tayo magpakumbaba para pag nakita tayo para sa paglilinis ng Diyos, tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming maawain, pagindapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayin mo ang nagdirim lang naming kalooban. Sa pagdating ng iyong anak, kasama mo at ng Banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor
ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos ang nakakakita sa pangitain buhat sa makapangyarihan. Nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o akob ng iyong mga tolda? Kay Inam o Israel, ang iyong tirahan. Wari, kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari, punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay maapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Oon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo ituro mo, O Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa mo matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon gunitayin pag-ibig mong wagas at ang kabutihang numpay na hayag. Pagkat pag-ibig mo hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti buwan at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yung gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Alleluia, 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 alleluia. Ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwinang, iligtas kami sa dusa. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang mga matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito?"
Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatang kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan. Sapagkat kinikilala ng lahat si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa na mga ginagawa ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang karera. Gusto po nilang makita kung sino po ang mas mabilis dito sa mga hayop. Kumuha po sila ng isang aso, isang pusa, isang tigre, isang leon, isang kangaroo, at isang cheetah. Nilagay po nila ang mga hayop sa mga hawla, sa mga cages. At nung pong binuksan nila ang mga hawla, nagtakbuhan po yung aso, yung pusa, leon, tigre, at kangaroo. Pero yung cheetah, nakahiga lang po. Hindi po siya lumabas doon sa kanyang kulungan. At nagtanong po yung mga tao, nagtataka sila, bakit daw hindi gumagalaw yung cheetah? May sakit ba ito? At sumagot daw po yung nag-aalaga sa cheetah, sabi niya, alam kasi ng cheetah, hindi niya kailangan patunayan ang kanyang sarili. Alam niya sa sarili niya, siya ang pinakamabilis. Minsan sa buhay, iniinsulto mo ang sarili mo kapag pinapatunayan mo na magaling ka sa iba. Kung talagang magaling ka, kung mabuti ka, kung matino ka, wala ka naman dapat patunayan. Amen? Mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, kung magpapakatotoo ka lang, lilitaw talaga kung sino ka. Sabi nga po ni San Agustin, the truth is like a lion. Let it loose and it will defend itself. Pero ang mga insecure na tao, gumagawa sila ng paraan para patunayan lang nila ang kanilang sarili sa iba. Ang mga insecure na tao ay kadalasan maiingay, pabida, at mayayabang. At kung nasasapawan na sila, ang mga insecure na tao naninira ng kapwa nila para lang mapakita na sila'y mas magaling at mas matalino. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo, lumitaw talaga kung sinong insecure. Ang ating Panginoong Hesukristo, pinag-initan daw siya ng mga pari doon sa templo. Humihingi daw ang mga paring ito ng katunayan galing kay Jesus. Sabi nila, nagtatanong sila, by what authority do you do these things? Sino ba nagbigay sa iyo ng karapatan gawin mo ang mga bagay na ito? Kung ibang tao lang siguro ang tinanong ng ganyan, marahil sila'y sisigaw, sila'y gagawa ng eksena, sila'y sasagot ng ganito, hoy, hindi nyo ba ako kakilala? Hindi nyo ba alam kung sino ako? Pero hindi. Hindi nagpaliwanag ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi daw naging defensive si Jesus. Hindi siya nakipagtalo. Instead, Jesus answered with a question. At nang ayaw nilang sumagot, ang sagot din ng ating Panginoon ay, kahit ako, hindi ko sasabihin sa inyo. Why? Because Jesus did not come to prove Himself. Jesus came into this world to fulfill a mission. Kapag totoo ka, kapatid, tandaan mo, hindi mo kailangan
magpaliwanag sa iba. Amen? Uulitin ko po yun. Kapag totoo ka, kapag tunay ka, hindi mo kailangang magpaliwanag sa iba. Alam ni Jesus kung sino talaga siya. Hindi niya kailangan ipakita. Hindi niya kailangan patunayan ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan i-advertise ang sarili niya sa kanila. The truth does not panic. The truth does not need to explain. The truth simply stands on its own. Kapag ang tao ay hindi interesado sa katotohanan, kahit na anong paliwanag mo, hindi nila tatanggapin. Di po ba? Kaya nga, mag-aaksaya lang ng oras si Jesus sa pagpapaliwanag sa kanila. Mga kapatid, if people already decided not to believe you, no explanation will convince them. And God says, wala dapat tayong patunayan sa iba. Remember, only insecure people demand proof from someone who is already living the truth. Bakit nagtatanong itong mga punong saserdote o mga pari sa templo kay Jesus? Nagtatanong ba sila dahil curious sila? Dahil ba gusto nilang matuto kay Jesus? Dahil ba inspired sila sa sinasabi ng ating Panginoon? Hindi. Nagtatanong sila kasi galit sila. Nagtatanong sila kasi naiinggit sila. Nagtatanong sila kasi naiinsulto sila sa galing ni Jesus. Hindi nila matanggap na mas may galing, talino at authority ang ating Panginoong Hesukristo. They question Him not to understand, but to undermine Him. At hindi ba minsan ganyan din sa buhay? May mga tao humihingi ng paliwanag sa iyo, hindi para maintindihan ka, kundi para maliitin ka. Amen? Kine-question kanila kasi gusto kanilang kontrolin. They are asking you questions because they want to limit you. Pero pinapaalala ng Diyos sa atin, you don't owe anyone an explanation. Amen? Wala ka dapat ipaliwanag sa iba. Kaya, huwag kang magpapaapekto sa kanila. Hindi naman nila hawak ang iyong kaluluwa. Your identity, your spirit, your soul is from God. Do not get your approval from other people. Jesus knew his identity. He was a beloved Son of God. He was sent by the Father. He was filled with the Holy Spirit. Kilala ng ating Panginoong Jesucristo ang sarili niya. Hindi naman siya nagdidepende dun sa opinion nila. Hindi kailangan ni Jesus ang approval nila. Hindi galing sa mga survey, sa mga likes, sa mga views, sa validation ng ibang tao ang pagkakakilala ni Jesus sa kanyang sarili. Ang identity at pagkatao ni Jesus, tulad ng identity at pagkatao mo, galing yan sa Diyos. Amen? Kaya hindi ka kailangan mag-explain. Hindi ka kailangan magpakita gilas. Mga kapatid, basta't kilala mo ang sarili mo, kilala mo ang Diyos, yun ang mahalaga. Because when you know you are in God, God is with you, you will stop performing for other people. Huwag mong kalimutan ito. Minsan ang pinakamagandang sagot sa mga taong walang respeto sa iyo, sa mga taong walang bilib sa iyo, sa mga taong minamaliit ka, ay katahimikan. Silence is the best response to people who disrespect you. Silence is sometimes the loudest answer to people who do not like, who do not love you. Sa Ebanghelyo po natin, hindi sumagot si Jesus. Pero yung hindi niya pagsagot ay ang pinakamalakas niyang sagot sa kanila. Bakit? Because his silence revealed their motives. His silence exposed their fear. His silence protected his peace. Kung sasagutin mo yung mga taong nagmamaliit sa iyo, mag-aaway lang kayo, masasaktan ka lang,
hahaba lang ang pinag-uusapan. Amen? Hindi kahinaan ang katahimikan. Karunungan at lakas ang pananahimik habang ikaw ay ginagawa ng issue at ng kwento ng ibang tao. Amen? Ang kasabihan nga, ang latang maingay ay walang laman. Kapatid, pagpatuloy mo lang ang iyong misyon kahit na merong humuhusga sa iyo. The mission continues even if people misjudge you. Pagpapalain ka ng Diyos. Kahit na ayaw ka nila, kahit na nilalait ka nila, kahit na hinuhusgahan ka nila. Kaya mga kapatid, sumunod lang tayo sa kagustuhan ng Diyos. Pagpatuloy lang natin yung alam nating mabuti. Awayin ka nila, relax ka lang. Manahimik ka lang. At hayaan mo ang Diyos siyang magtanggol para sa iyo. Wala ka dapat patunayan. Preserve your peace. Preserve your energy. You need it for God's mission. Let God defend you. Let your life speak. Let your peace preach. And let your actions testify. This Advent, stop performing. Huwag ka nang magpakitang tao sa kanila. And start belonging to God. Marami mga tao ngayon ang pagod. Bakit? Kasi ang daming pinapatunayan. Gusto nilang magpakita, sila'y mabait, magaling, successful. Di mo kailangan yan. Pero sa Ebanghelyo, ang tinuturo lang sa atin ng Panginoong Hesukristo, mahalaga ka na. At hindi mo kailangan patunayan na ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahal ng Diyos. At yun lang ang pinaka-mahalaga. Advent is not a performance season. It is a season resting in God's identity. Kaya nga po, muli mga kapatid, wala ka dapat patunayan sa ibang tao. Dahil merong isang Diyos na nagmamahal sa iyo at gumagabay sa iyo. Merong isang Diyos na palaging handa na pagtanggol ka. Siya lang dapat ang i-please mo. Siya lang dapat ang paglingkuran mo. At ito po, sapat na para ikaw ay maging masaya, payapa at pinagpala ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal, panalangin. Sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos Ama na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungang nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin sa halip na magpairal ng pangingilag at takot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, nagagalak kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama ka nawa namin sa daan ng buhay. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin naman ang nagbigay. Nagdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin mong pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ng iyong magandang balak para sa lahat. Di niya kinahihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niya ay kapanapanabik, na asahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit na papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay,
at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon at ating Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you Peace po. be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinirang, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at paspasan ang aming kahilingan, at sa iyong pambabalik kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Marami po ang nagtatanong kung meron po bang simbang gabi o misa de Gallo kahit nasa online. Tuloy po ang ating misa. Meron pong misa 6 o'clock ng gabi
sa YouTube, Facebook, at meron din po alas 4 ng madaling araw, YouTube and Facebook. Hanapin nyo lang po yung aking pangalan, Father Joel Jomarsus Gatus. Alam na po na mga iba sa inyo dahil alam ko, no, since last year or maybe since 3 years ago, sila na'y nagsisimbang gabi sa akin. At alam ko din po, merong mga iba sa inyo nagse-second opinion pa sa akin. Nagsimba na sa parokya, pero pagka-uwi, manunood pa rin doon sa aking misa. Wala naman pong problema yon. Yun lang po, sana, huwag niyo pong tutulugan ang misa. Ha? Kung man po kayo'y nakakatulog, magpasalamat kayo sa Diyos. Pero wag po kayong matutulog sa loob ng simbahan. Baka pagkagising nyo, mag-isa na lang kayo at kayo'y pinagsarhan. Ha? Baka makulong kayo sa loob ng simbahan. No? But when you fall asleep while listening to God's Word, do not think that it is a bad sign. But it is a sign that God wants you to rest. Di po ba? Pagpagod ka, nang ibig sabihin, maaaring marami kang ginagawa. Pero, pagpagod ka, the negative effect of that is marami kang inaalala. Kaya, kung ikaw ay inaantok, matulog ka muna at paubaya mo sa Diyos. Pagsisimbang gabi ay paghahanda po para sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. So kita-kita po tayo sa ating simbang gabi online. Mga kapatid, kapag merong taong nangong-question sa iyo, huwag ka dapat agad magalit sa kanila. Pero pakinggan mo muna, unawain mo yung mga tanong nila tungkol sa iyo. Kung totoo naman, edi mag-adjust ka sa iyong pag-uugali. Tanggapin mo. That is a constructive criticism. Kung hindi naman totoo yung mga sinasabi nila tungkol sa iyo, di dapat wala kang ikagalit. Wala ka dapat ikainit ng iyong ulo. Relax. At pangatlo, kung hindi ka sigurado doon sa kanilang sinasabi, magdasal ka. At tingin mo sa Diyos, ipakita niya ang katotohanan tungkol sa iyo. Wala ka dapat patunayan sa ibang tao. Pero dapat palagi kang nagpapakita sa Diyos. Harinawa, ang Diyos ang unahin mong pasayahin. At paano magiging mas masaya ang Diyos sa iyo? Pag sumusunod ka sa kanyang kagustuhan. Dahil ang pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos, hindi lang yun para sa Kanya. Para talaga ito sa iyo. Para ikaw ay mas pagpalain pa sa buhay. Yan po yung ating assignment. Pagmunihan natin, suriin natin ang ating sarili. Ano ba yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin? Bakit ba ako nasasaktan? Pagkatapos, kausapin mo ang Diyos, hingin mo ipakita niya sa iyo ang tamang daan. Ipakita sa iyo ng Diyos ang mas maliwanag na kinabukasan. Ipakita sa iyo ng Diyos ang katotohanan tungkol sa iyong sarili. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.